Ang aking sunod na ipakilala at magsasalita sa harap natin ay ang taong magaling, may puso, Pilipino, si President Grace Poe! Salamat sa ating sa nagpakilala sa akin. Ang ating gwapong lawyer, pero higit sa lahat, ang senador na naging abogado ni Aldo. Senator Nery Colmenares, maraming salamat sa iyong madamdaming introduksyon. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong tiwala na ibinigay sa amin ni Senator Cheeks. Marami na nga nagtatanong, bakit kayo kasama ng Makabayan? Sabi ko, pag sinusundan niyo talaga ang aking pagpasok sa serbisyo publiko at bago pa noon, talagang sila na, kayo na ang mga kasama ko. Sa panahon pa lang ni FPJ noon at pagkatapos nung siya ay nagdaya, kayo lamang kasama ng iilan ang tumayo para ipaglaban ang katotohanan. At nung ako naman ay tumakbo bilang senador, kung saan napakalayo ko pa sa survey noon, isa kayo sa grupo na buong-buong tinanggap ako. At alam naman ninyo ang aking kasaysayan bilang isang family. Pag ikaw ay tinatanggap ng buo, minahal, sinuportahan, tinaguyod, hindi po namin nakakalimutan yan. Kayo rin po, nung ako ay nasa Senado na, ang nagtutulak ng mga batas na talagang makakatulong sa ating mga kababayan. Kayo ang aking mga katuwang. Alam niyo naman sa politika, napapalibot ka ng iba't ibang interes. Pero maganda na meron kang binabalik-balikang mga tao na pwede mong konsultahin kung gusto mo talaga malaman kung ano ba talaga ang pangangailangan ng lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga naapi at napapag-iwanan. At kayo sa Makabayan Block ay nagpakita sa haba ng panahon na ang inyong intensyon talaga ay magkaroon ng patas na oportunidad para sa mga. Ito po yung mga bagay-bagay na nais ko rin ibanggit ngayong araw. Pareho tayo na gusto natin na magkaroon ng mas maunlad na sektor ng agrikultura at pangisdaan para mabigyan daan ang pambansang industrial. Ang pinakamahihirap nating kababayan ay nasa sektor ng agrikultura. Kayo ay naniniwala sa mga programa na magtataas ng antas ng buhay ng mga nandun sa sektor na yan. Kaya kayo, at yun rin ang aking pinaglalaban. Magkasama rin po tayo na magkaroon ng dekalidad na edukasyon para sa ating mga kabataan. Kasama ninyo ako sa paglaban sa pagpatuloy ng pagpapalit ng pondo sa edukasyon o budget cuts na nagiging sanhi ng pagdami ng out-of-school youth at hindi makapagtapos dahil hindi kaya ang matrikula sa eskwela. Mas maayos na sistema ng pampublikong transportasyon at mas mainam at matatag na infrastruktura. Gaya ng mga tulay, pantalan, paliparan at kalsada para mas maging maayos ang daloy ng mga produkto at serbisyo sa ating bansa. Ay ang nakabubuhay na sahod para sa lahat ng mga tao. At mas mababang buwis para sa minimum wage earners upang mas mapalakas ang kanilang kakayahan na makabili ng produkto at serbisyo. Dito natin matitiyak na tayo na mas maunlad at mas lulusog ang ating pambansang ekonomiya. Tinutulak rin natin sa pampublikong abot kaya at maayos na pasilidad at serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Lalo na sa komunidad ng mga maralika, mas malawak na proteksyon sa karapatan at kapakanan ng mga OFW sa labas ng bansa.
mas bukas at mas malinaw ng paggogobyerno para tuluyang matuldukan ang isyu ng katiwalian, matagal nang nagbibigay bahid sa demokrasya natin at sa ating birokrasya. Ito po ang pagpasa ng Freedom of Information Bill. Nakasama ko po kayo. Isa din ninyo ako sa pagnanais na maging mas payapa at maayos ang ating bansa. Ituloy natin ang usaping pagkapayapaan. Sa ating grupo, katulad rin ng CBP, NPA at NDF, sisikapin natin na makatagpo ng isang comprehensive agreement sa isang socio-economic reforms na bigong napapatupad ng maraming mga administrasyon. Malinaw sa akin ang ugat ng revolusyon ay ang panggigipit, pang-aapi, at eksploitasyon ng kalakhang masa. Marami sa inyo naniniwala na hindi nabibigay ang mga karapat-dapat na serbisyo, karapat-dapat na pagtanggol sa lahat ng ating mga kababayan. Lahat ng ito na binasa ko ay hindi para sa iisang grupo lamang. Ito ay para sa kapakanan ng mas nakararami. Sino ba naman ang ayaw na magkaroon ng magandang infrastruktura? Sino ba naman ang ayaw na matignan ng isang doktor pag malubha o may sakit? Sino ba naman ang ayaw na mabigyan ng tamang edukasyon ang kanilang anak? Sino ba naman ang ayaw na magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa? Hindi po ito para sa isang grupo lamang, kundi para sa bawat Pilipino. Alam niyo po ang sabi nila, sa lahat ng tumatakbo, ako ang may pinakapayat na karanasan. At ako rin daw ay may pinakamaikling track record ng paninilbihan. Pero alam niyo po, sa tinagal-tagal ng panahon, ang dami na natin naging pangarap sa ating bansa na hindi pa rin nagkakatotoo. At bakit? Dahil nga yung mga matatagal na rin at ang mga matatagal ng pananaw at makalumang pananaw ang paulit-ulit na nailalagay sa pwesto. I-imagine ninyo ang isang pisara. Ito ang magandang halimbawa. Kung matagal ka nang naninilbihan sa gobyerno, punong-puno na yan ang kaisipan. Tama man o mali. Wala ka nang masingit, wala nang puwang. Yung aking pisara, nandyan ang outline. Maayos ang outline. Ang outline ay ang mga nais nating gawin para sa ating bansa. Pero kasama kayo sa pagsulat ng magiging kasaysayan ng ating bansa. Ang kasaysayan ng ating bansa ay hindi dapat ipaubaya sa iisang tao lamang. Ang kasaysayan ng ating bansa, dapat tayo ang sinusulat. Ang paborito naming quote ni Senator Cheese Escudero ay mula sa isang Glock 9 na kanta. Kayong mga nakaupo, subukan nyo naman tumayo para masilayan nyo ang tunay na kalagayan ko. Hindi pa mainit ang mga tao, sa tagal na nila, napakabigat na ng bagaheng dala nila. Pag mabigat ang bagaheng dala mo, hindi ka na makakilos. Kaya po itong mga bagay na ito na sinasabi nilang baguhan pa lamang, ang bago ay hindi masama. Ang bago ay pwede makakilos. Pamili na lang. Kaya sa ating mga kasamahan sa Makabayan, kayong unang nagtiwala sa akin noon, nung tumakbo ko noong 2013. Kahit papano kayo ang naging konsyensya ko rin sa aking ginagawa. Hinihiling ko ang patuloy ninyong panalangin at patuloy ninyong gabay. Bagamat hindi tayo eksaktong pareho sa lahat ng ating pinaglalaban, nakakasiguro ako na pare-pareho tayong nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat. Galing at puso! Galing at puso! Galing